Istorya Tagalog Horror Stories. Magandang araw po. Ako po si Virgil. 66 na taong gulang na. Ang aking pong ibabahagi ay ang aking kakaibang karanasan doon sa isang baryo na sakop sa probinsya ng Capiz kung saan kami dating nakatira. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong pangalan po ng lugar. Nangyari po ang aking kwento noong dekada 70. Sa panahong iyon, masyado pang liblib ang aming baryo. Yung tipong wala ka pang halos makikitang sasakyan. Maliban na lang sa jeep kung pupunta ka sa bayan. Pero kahit ganoon ang sitwasyon namin noon, ay wala namang kaming arte sa buhay. Kung anong meron, yun lang din ang aming pinagtsatsagaan. Kaya lang, kakaiba talaga ang aming lugar doon sa Capiz. Dahil naglilipa na doon ng iba't ibang kwento tungkol sa iba't ibang uri ng aswang. Hindi lang basta kwento, pagkat lahat ay may katuturan. Tulad na lang ng kwento ng isang matandang aswang na naging usap-usapan sa aming lugar dahil sa kakaibang bagsik nito. Ito day umano ang pinuno ng mga aswang na wakwak na namumugaran sa aming probinsya. Madalas raw itong umaatake noon. Ngunit kalaunan, natatahimik na ito at pinaghihinalaang baka sa ibang baryo na naman ito nagkalat ng lagim. Sa totoo lang po, kung usapang aswang lang ay sanay na po kami sa aming lugar. Kaya halos po lahat ng mga tao sa amin ay may taglay ng panangga laban po sa mga aswang. Tulad na lang po ng isang bote ng langis na may mga Latinong dasal na gawa lang din ng mga bantog na albularyo sa aming lugar. At isa na roon sa bantog na albularyo sa aming baryo ay ang aking lolo na si Lolo Rafael o mas kilalang Pael. Inilagay namin ang naturang langis sa may bandang pintuan upang hindi makapasok ang mga naturang aswang sa aming bahay, maging araw man po o gabi. Hindi lang po iyon, meron din kaming buntot ng pagi, isang mabisang panglaban sa aswang dahil oras na tatamaan umano sila nito ay maaaring ikamatay nila ito dahil ito po ay may tanga na sumpa laban sa aswang. Wala kaming kumpiyansa po noon dahil sa lugar namin. Kung ordinaryong tao ka lang, hindi mo makikilala kung sino ang iyong mga nakakasalamuha, kung tao ba ito o aswang. At kung mamalasin ka, maaari ka pang mayangaw ng mga aswang kung hindi ka po mag-iingat sa iyong mga sasamahan. Kaya po ako, lagi po ako may dala noon na buntot pagi kahit saan man ako magpunta upang maproteksyonan po ang aking sarili. Mahirap din po ang buhay namin noon. Tanging pagsasaka lang ang pinagkakakitaan ng aking tatay. Kaya napilitan akong mamasukan noon bilang waiter sa karinderya na pag-aari lang din ng aking tiyahin at nasa sentro lang din ng aming bayan. Pumapasok po ako sa trabaho tuwing alas 5 ng umaga at umuuwi rin tuwing alas 5 po ng hapon. Alas 3 pa lang po ng madaling araw noon. Gumising na po ako upang hindi po ako mahuli sa aking trabaho. Pagkatapos kong maligo, maglalakad pa ako ng 1 kilometro patungo sa bayan. Ganoon kami kasipag noon. Tinitiis namin ang pagod upang makaahon sa hirap ng buhay. Isang madaling araw, habang naglalakad po ako papuntang bayan, ganun na lang po ang aking kaba nang may makita akong isang maitim na aso sa daan. Maliit ang pangunahing paanan nito at mataas naman po ang panghulihan. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin po sa akin kaya dali-dali kong inilabas yung buntot pagi na nasa loob lang ng aking bag.
Akmang aatake na po ito sa akin nang bigla ko itong pinitikan ng aking dalang buntot pagi. Natamaan naman ito kaya dumistansya agad dito sa akin. Iwinasiwas ko ang aking dala kaya hindi na po ito muling nakalapit pa sa akin. At nang may paparating na tao sa aming kinaroroonan, bigla na lang itong kumaripas po ng takbo. Ayon po sa mga matatanda sa aming lugar, ang ganong uri daw po ng hayop ay tinatawag po na sigbin. Ito raw po ay alaga ng aswang. Madalas daw po ito daw ang kanilang inuutusan upang magmanman sa paligid, kaya kapag nakakita ka ng sigbin, ibig pong sabihin ay may aswang din sa paligid. Sa totoo lang po, maraming beses po akong nakaranas ng ganoon. Minsan nga, nakakadinig po ako ng huni ng wakwak na tila nakasunod lang po sa akin. Ngunit hindi po ako nagpapadaig sa aking takot. Patuloy pa rin akong namamasukan sa aking trabaho dahil sa lugar namin, kung magpapatalo ka po sa takot, ay wala ka pong mararating sa buhay. Mahigit 2 buwan na rin po ako noong nagtatrabaho sa bayan. Hanggang sa may nakilala akong bagong kaibigan. Isa na po doon si Flora. Isa pong tindera ng isang tindahang malapit lang din po sa karinderya na aking pinagtatrabahuhan. Nakatira po siya doon sa kabilang baryo at mabait po si Flora. Maganda at may kakaibang karismang taglay, kaya hindi po maitatangging nahuhumaling agad po ako sa kanya. Hindi ko na po pinagtagal ang panahon kaya agad akong nanligaw kay Flora. At sa mahigit 1 buwan kong pangliligaw po, ay mapalad naman po ako nakakuha ng kanyang matamis na oo. Naging makulay po ang buhay ko noon dahil kay Flora. Nang minsan ko siyang hinihikayat na sumama po sa amin upang makilala ng aking mga magulang, ay hindi po siya pumayag. Ayon po sa kanya, nahihiya daw po siya, kaya hinayaan ko na lang po muna siya hanggang sa isang araw. Siya na rin ang humikayat sa akin upang makilala ang kanyang buong pamilya. Kaarawan pala ni Flora po noon, kaya nagpapaalam po ako sa aking tiyahin upang lumiban muna sa aking trabaho ng isang araw po. Pumayag naman po ang aking tiyahin kaya sumama ako kay Flora sa kanilang baryo na walang pag-aalinlangan. Habang naglalakad po kami ay napansin kong mas liblib pa pala ang kanilang baryo kaysa sa aming baryo. May malaking bahagi nga po doon na kakahuyan na at sobrang napakasukal po ng daan. Hindi lang ako nagreklamo noon dahil nakakahiya naman po kay Flora na tila po wala lang sa kanya ang aming dinadaanan. Sa isip ko, sanay na siya roon. Pagkalagpas po namin sa kakahuyan, tumambad po sa akin sa hindi kalayuan ng mga kabahayan. Sa tingin ko po ay may mga 1 oras din kaming naglalakad po noon. Virgil, malapit na tayo ah. Tiyak matutuwa sila nanay at tatay kapag nakilala ka nila. Wika po ni Flora habang nakangiti po sa akin. Iyan na ba ang bahay niyo, Flor? Masigasig ko pong tanong. Oo, Virgil. Lahat na nakatira dyan ay aking angkan. Tara, bilisan natin. Masayang wika nito habang hinihila po ang aking kamay at sumunod naman po ako sa kanya. Pagdating po namin doon, nagtataka lang po ako nang pinagtitinginan po ako ng lahat po ng mga tao. Lahat po sila nakatitig sa akin na hindi ko pumawari. Hindi rin po silang ngumingiti, sa halip ay parang lalamunin nila ako ng buhay. Hanggang sa nakarating kami sa bahay nila Flora. Nakita kong nakadungaw lang sa may bintana noon yung isang lalaki na sa tingin ko po nasa 50 anyos na. Lumabas naman po ang isang babae at agad namang nagmano si Flora. Virgil, si Nanay Romina pala, ang aking nanay. Nay, si Virgil po. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na aking pong napupusuan.
Wika po ni Flora at nginitian naman po ako ng kanyang nanay. Nagmano naman po ako bilang tanda ng pagrespeto. At ilang oras pa, lumapit ang lalaki na noon ay nakadungaw po sa bintana at nagpakilalang siya umano si Dominador, ang tatay po ni Flora. Mainit naman ang naging pagtanggap nila sa akin kaya napanatag ako sa araw na iyon dahil po sa magandang ugali na ipinakita nila sa akin. 18 taong gulang na pala si Flora sa araw na iyon, kaya napaka-espesyal pala sa kanya ang bawat sandali. Isang malaking handaan ang nagaganap noon. May mga masasarap na pagkain at kasama rin naming nakikipagdiwang ang kanyang buong angkan na tila ba mahal na mahal siya ng lahat. Matapos naming kumain, may sinabi sa akin si Flora. Gusto raw daw po ako makilala ng kanyang lolo na noon ay nasa kabilang bahay lang po. Pumayag naman po ako kaya pumunta po kami doon. Pagpasok namin sa isang malaking bahay, tumambad po sa akin ang isang lalaki na sobrang matanda na, ngunit mabilis pang kumilos. Tinatawag ito ni Flora na Lolo Gregor. Tumitig ito sa akin ng nakakakilabot. Tila ba hinuhubaran ako sa talim ng kanyang mga titig. Apo, siya ba yung sinasabi mong espesyal mong bisita? Tanong niya kay Flora at tumango naman si Flora sa lolo niya. Kahit po na nag-aalinlangan po ako, ay nagmano naman po ako sa matanda bilang tanda po ng pagrespeto. Ngunit nagulat na lang po ako ng halos 1 minuto pa bago po niya binitawan ang aking kamay. Matapos akong ipakilala ni Flora sa kanyang lolo, nagkwentuhan muna sila habang ako naman po ay nagmamasid-masid lang sa loob ng bahay. Minsan, may nalalanghap po akong masangsang na amoy kapag umiihip po ang hangin, ngunit hindi ko po matumbok kung saan ito galing. Muntik na nga po akong masukan noon eh. Mabuti na lang po ay inalok ako ni Flora na bumalik sa kanilang bahay. Ilang sandali lang mula sa aming pagdating, may pumasok po na isang may katandaang babae at tinawag ang tatay ni Flora dahil may pag-uusapan daw po sila ng kanyang ama. Noon ko po nalaman na ang matandang iyon ay ang ama ng tatay ni Flora na si Mang Dominador, ang panganay sa 4 na anak ng matanda, at si Flora lang din po ang nag-iisang anak ni Mang Dominador. Kaya pala napansin ko noon na napaka-espesyal ni Flora sa kanilang pamilya kumpara sa mga pinsan nito. Simula po noon, tila po hindi na ako naiiba sa kanila dahil kung ano ang naging trato ng mga matatanda kay Flora, halos ganoon na rin po ang trato nila sa akin. Kaya naman po sobrang napahanga po ako sa kanilang ipinapakitang kabutihan. Ang ipinagtataka ko lang po noon ay kung bakit nang sumapit na po ang hapon ay minamadali akong pauwiin ni Flora. Para pong natatakot siya na madatnan ako ng gabi. Ayon po sa kanya, iniingatan lang po niya ako kaya sinisigurado umano niya na magiging ligtas po ako sa aking pag-uwi sa amin. Hindi naman po ako kumontra sa kanya. Ang sa akin lang po, gusto ko po sanang lubusin po yung araw ng aking pagpunta sa kanila. Pero dahil iyon ang kagustuhan niya, sinunod ko na lang po ang gusto niya. Pagka-uwi ko po sa amin, nabanggit ko po sa aking mga magulang ang tungkol kay Flora at sa lugar din po nila. At nang madinig po ito ni Lolo Pael, ay dali-dali itong sumabat sa aming usapan. Virgil, tama ba ang nadidinig ko? Nagpunta ka sa lugar na iyon? Uwi ka ni Lolo at tumango naman po ako. Huwag na huwag kang babalik doon, apo, dahil ang lugar na iyon ay pinamumugaran ng mga aswang. Uwi ka po ni Lolo na ikinagulat ko naman. Sa isip ko po noon, baka yun din po ang dahilan kung bakit pinapauwi ako ni Flora ng maaga. Siguro po natatakot siya na baka salakayin ako ng aswang sa daan.
Naisip ko pa noon na napakaswerte ko kay Flora dahil sobrang maaalahanin ito sa akin. Mas lalo pong tumindi yung damdamin ko kay Flora at mas lalo po akong naging porsigidong mas makilala pa ang kanyang pamilya. Palagi ko nga po siyang kinukulit kung kailan kami muling babalik sa kanila. Ngunit sabi po niya, hindi pa raw iyon ang tamang panahon. Bakit, Flor? Kailan pa ba ulit ang tamang panahon? Patampo kong tanong sa kanya. Hindi naman sa ganun, Virgil. Ang ibig kong sabihin, saka na kapag nakapagpaalam na ako kila tatay at lolo. Pangangatwiran naman ni Flor sa akin. Sa pagkakataong iyon, si Flora naman ang nasusunod. Dahil ganun naman talaga eh. Ang babae ang palaging masusunod. Hinihintay ko na lamang kung kailan niya ulit ako iimbitahan na pumunta sa kanila. Isang gabi, nabulabog kami sa aming bahay dahil umuwi ang aking lolo na may mga kalmot ang muka at braso. Ayon po sa kanya ay nanggamot daw siya sa kabilang baryo at pag-uwi niya, inatake daw siya ng aswang sa masukal na bahagi ng daan. Dagdag pa niya, napambuno daw siya sa aswang ngunit dahil sa lakas ng kanyang mga panangga, wala umano itong binatbat sa kanya. Ilang beses daw siyang sinalakay nito ngunit ilang beses din daw itong tinamaan ng buntot pagi. At noong nakaramdam na raw ito ng panghihina ay walang pagdadalawang isip niya na itinarak kumano niya ang kanyang dalang punyal sa bandang dibdib ng aswang. Pagkatapos po noon ay sinamahan pa niya ito ng mga Latinong dasal na naging dahilan at tuluyan itong nanumbalik sa anyong tao. Doon daw po niya nasilayan na isa itong lalaking matandang-matanda na at sigurado siya na iyon daw po ang bantog na matandang aswang sa probinsya ng Capiz. Matapos po ang pangyayari, iniwanan na raw po ni Lolo ang naturang aswang dahil sigurado umano siya na malabo na raw itong mabuhay pa dahil ang punyal na kanya pong ginagamit noon ay nababalot din ng mga Latinong dasal na maaaring ikinamatay ng anumang uri ng aswang na tatamaan po nito. Kinabukasan po, hindi ko po nakita si Flora sa tindahan ng kanyang pinapasukan hanggang natapos na lang ang buong araw na iyon. Nag-alala po ako sa kanya dahil noon lamang nangyayari iyon. Kaya po nang matapos ko na ang oras ko sa trabaho, wala po akong sinayang na oras at agad po akong tumungo sa tirahan nila Flora. Mag-aalas 6 po noon kaya tiyak na gagabihin na po ako papasok sa kanilang lugar pero nilalakasan ko lang po ang aking loob. Naaalala ko ang sinabi ng aking lolo kaya po naghanda ako. Lalo na't tuluyan ng tumiklop ang liwanag ng araw. Inihanda ko po ang buntot pagi na noon ay nakalagay lang sa aking bag at patuloy na tinatahak po ang daan hanggang sa gumagabi na. Hindi naman po masyadong madilim noon dahil sumilay na rin ang maliwanag na buwan. Papasok na po ako nun sa may bahagi ng kakahuyan nang bigla na lang may pumapagas pa sa aking likuran. Hindi ko po ito masyadong naaaninagan ngunit tiyak kong kakaibang nilalang po ito. Umikot-ikot po ito sa akin at tila ba takot ring lumapit dahil sa hawak kong buntot pagi. Maya-maya pa po, tumigil po ito sa aking harapan. Naaaninagan ko ang mabalasik nitong muka at nadidinig ko ang angil na mga ngipin po nito. Nang akmang susugurin na ako, agad ko itong hinampas sa dala kong buntot pagi at nang matamaan ko'y napaungol ito sa sobrang sakit. Galit na galit ang aswang at lumayo, ngunit nararamdaman kong nasa paligid lang po ito. Sumandal po ako sa malaking puno upang hindi ako malansi at matagal pa itong nagpaikot-ikot sa aking kinaroroonan bago po sumugod ulit. Ngunit hindi pa man ito makalapit ay hinampas ko na ito muli ng buntot pagi na muli na namang natamaan.
nakita ko pong namilipit ang aswang sa sakit na dahilan upang ito'y umalis. Natakot naman ako baka may mga kalahi pa ito kaya tumakbo na rin ako. Hanggang sa nakalabas na po ako sa kakahuyan at nasisilayan ko na ang mga kabahayan sa hindi kalayuan kung nasaan po nandoon ang bahay nila Flora. Dali-dali po akong pumunta sa bahay nila noon. Napakatahimik at tila po walang tao. Sumilip ako sa siwang ngunit wala akong nakita dahil wala man lang kahit isang gasera sa loob ng kanilang bahay. Naisipan ko pong puntahan ang bahay ng kanyang lolo upang nagbabaka sakaling naroon lang sila. Naglakad na po ako noon nang biglang may nadinig ako tila pumapagaspas na pakpak. Nagtago naman ako sa may likuran ng isang bahay at nang nawala na ang ingay ay nagpatuloy na po ako sa paglalakad. Ilang sandali lang, naroon na ako sa bahay ng lolo ni Flora. Ngunit hindi pa naman po ako nakakalapit. May narinig na naman akong kakaibang tunog. Tila mga ngipin na nag-aangilan. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba sa mga sandaling iyon. Kaya po ang ginawa ko, nagtago po akong muli sa isang sulok at nagmanman. Maya-maya ay narinig ko ang pamilyar na boses. Ngayong gabi ay gaganti tayo sa lapastangan kay Lolo Gregor. Magkakala tayo ng lagim, sabi ng isang babae na tila boses ni Flora. At pagkatapos, nadinig ko ang mga umuungol na tila mga halimaw. Noon ay napaisip ako kung tama ba ang lugar na aking pinapasok. Dahan-dahan po akong lumapit sa pinanggagalingan po ng boses na noon ay tila nasa bahay lang ng lolo ni Flora. Sumilip po ako sa nakabukas na pintuan at noon tumanbad po sa akin ang mga nilalang na hindi ko mawari kung anong uri ng aswang. Nakita ko rin na pinapalibutan nila ang lolo ni Flora na nakahilatay sa isang kama at tila po naghihingalo na at may bendahe sa dibdib. Pagkatapos ay nakita ko po si Flora na nagpalit din po ng anyo na katulad din ng aswang. Nanlaki po ang aking mga mata sa aking nakita. Ilang sandali pa'y nadinig ko mga pagaspas na mga pakpak kaya dali-dali po akong bumalik sa aking pinagtataguan. Sa tingin ko po ay mga 10:00 na po ng gabi noon. Nagbago na ang aking isipan. Nais ko na pong umuwi sa aming baryo at ayoko na pong alamin ang mga nagaganap sa lugar nila Flora. Nang makita ko pong payapa na ang paligid, dahan-dahan po akong lumabas sa aking pinagtataguan ngunit ilang hakbang ko pa lang ay biglang tumambad sa aking harapan ng isang halimaw na may pakpak. Katulad po ng isang ibong itim. Naalala ko po ang sinabi ng aking lolo Pael na ang baryo nila Flora ay pinamumugaran po ng mga aswang na tinatawag na wakwak. Noon ko po napagtanto na ang lola ni Flora ay tinaguri ang matandang aswang sa kapis na nakalaban po ni Lolo Rafael. At tama rin po ang sinabi ng aking lolo na malabo na itong mabuhay pa. Nagsisi man ako noon dahil hindi ako nakinig sa aking lolo. Pero huli na ang lahat dahil naroon na po ako at kaharap na ang isang kakilakilabot na nilalang. Sa pagkakataong iyon po, hindi ako nagpatinag sa aswang. Lalo't kailangan ko pong makauwing ligtas mula sa lugar na iyon. Hinawakan kong mabuti ang dala kong buntot pagi at walang pagdadalawang isip na nakipagbuno sa naturang aswang. Bawat hampas ko sa aswang ay isang napakalakas na ungol ang kanyang pinakawalan. Dahil sa malakas na ungol na iyon ay nadinig ito ng kanyang mga kasamahan at ilang sandali pa'y napalibutan na ako ng mga aswang. Noon ay wala nang nagawa ang aking panangga dahil nag-iisa lang ako kumpara sa kanila na humigit kumulang sa 10. Nabitawan ko na po ang aking tanging panlaban at napuno na rin ng kalmot ang buong katawan. Halos hindi na po ako makatayo noon, kaya po gumapang na lang po ako sa lupa. Wala rin po akong
mapaghingian ng saklolo at kahit gustuhin ko mang sumigaw ay wala pa ring papanig sa akin. Isang aswang noon ang lumapit sa akin, ang pilit akong iniharap sa kanya. Sa tingin ko'y nais niyang dukutin ang aking laman loob hanggang sa may narinig akong boses ng isang babae. "Tigilan niyo ang aking magiging asawa." Maladyos nitong utos. Nakita ko noon si Flora na papalapit sa akin at lahat naman ng aswang ay nagsiatrasan habang nagaangil ang mga ngipin sa sobrang galit. Ngunit nakita ko pong wala silang nagawa at sumunod na lang sa utos ni Flora. Maya-maya pa'y inalalayan ako ni Flora papasok sa loob at doon nakita ko ang matanda na naghahabol sa kanyang hininga at posibleng ilang oras na lang ay babawian na po ito ng buhay. Ginamot po ni Flora ang aking mga sugat sa pamamagitan po ng langis. Matapos po noon ay hindi ko na alam ang mga sumunod po na nangyari. Kinaumagahan ay nagising na lang po ako sa may tabi ng daan. Dali-dali po akong tumayo noon kahit medyo masakit pa po ang aking katawan. Nang masilayan ko po yung lugar, nalaman kong nasa labas na pala po ako ng baryo nila Flora. Dali-dali po akong umuwi sa aming bahay at pagdating ko po doon, ikinuwento ko sa aking mga magulang at kay lolo ang mga nangyari. Simula noon, hindi na po ako nakipagkita pa kay Flora. Hindi na rin po ako bumalik sa aking trabaho noon. Sa halip po ay tumulong na lang po ako sa aking tatay sa sakahan. Nabalitaan ko na rin po na hindi na po pumapasok si Flora sa kanyang trabaho. Buong akala ko po noon na iligtas na po ako laban sa mga aswang. Ngunit dumaan po ang ilang araw ay tila nakaramdam po ako ng pagbabago sa aking katawan. Nakaramdam po ako ng panghihina at sobrang bigat po ng aking katawan. Halos hindi rin ako makakain dahil ramdam kong may bumabara sa aking lalamunan. Nang napansin naman ito ng aking lolo, agad niya po akong pinulsuhan at noon ay natigilan po siya. "May naisali na punla sa loob ng iyong katawan," wika po ni lolo sa akin. Hindi ko naiintindihan ang kanyang ibig sabihin noon, ngunit hinayaan ko na lang siya sa kanyang mga ginagawa. Kinuha niya ang kanyang isang bote ng langis na may kalakip na mga papel na may Latinong dasal at pinainom niya ako ng 3 kutsara. Simula po noon ay palagi pong sumasakit ang aking tiyan. Hindi na po ako makapagtrabaho dahil sa sobrang sama ng aking pakiramdam. Kinabukasan, ganoon pa rin ang ginawa ni Lolo Pael hanggang sa dumating po ang 3 araw ng kanyang panggagamot sa akin. Pinainom po niya muli ako ng 3 kutsara at umusal pa siya noon ng dasal na hindi ko po maunawaan. Tila po may gumagalaw sa aking tiyan na halos hindi ko po makayanan ng sakit. Hindi po binitawan ni Lolo ang aking tiyan habang patuloy lang po na umusal ng dasal. Ilang sandali pa, nagsusuka na ako ng malapot na laway hanggang sa may kasama na itong isang maliit na sisiw. Hindi po ako makapaniwala sa aking nakikita. Kinuha po ito ng aking lolo at binalot ng maitim na tela sa kasinunog. Noon, napagkaalaman ko na niyayangaw pala ako ng mga aswang upang maging kaanib nila. Mabuti na lamang po at nailigtas ako ng aking lolo. At ayon po sa kanya, kapag lumaki na daw po umano ang sisiw sa aking katawan, magiging ganap na umano akong aswang at wala na raw itong kagalingan pa. Matapos din ang pangyayaring iyon, hindi na namin nadinig ang tungkol sa matandang aswang. Marahil po ay pumanaw na ito. Lubusan din akong gumaling sa aking karamdaman at simula rin noon ay naging maingat na po ako sa aking mga desisyon. Hindi na rin po ako basta-basta nagtitiwala sa sino man at higit sa lahat, sinusunod ko na lang po yung mga bilin sa aking ni Lolo Pael. Sa paglipas din po ng panahon, unti-unti na pong dumarami ang mga tao sa probinsya ng Capiz. Muli ko pong binisita yung baryo nila Flora. Malaki rin ang inasenso ng kanilang lugar. Ngunit
nalaman ko na lang po na wala na po doon ang kanyang buong angkan. Hanggang dito na lang po at marami pong salamat. Istorya Tagalog Horror Stories.